Tinanggal muna natin to mula dito sa ating ATS box para check natin kung kaya bang ayusin. Nasira ito kahapon at sa tingin ko mas malala pa kaysa una. Yung una kong ATS ay nasira yun after 3 months. Ito 2 months pa lang dito. Tinanong ko ang manufacturer nito, ang Tizen Electric na may-ari ng brand na Taxnel. Sabi ng kanilang customer support na panood nila yung YouTube videos na about this problema kasi pinadalhan ko sila ng video links. Sabi ni Amit Gao ng Tizen, the problem is caused by unstable voltage. Nang binuksan ko tong regular ATS, as shown in this video, nakita ko na nasunog yung printed circuit board sa banda dito sa kanyang sensing terminal at passive output para sa reserve where nilagay ko yung connection para sa grid. Remember, itong sensing terminals ay connected dito sa 220 volts mula sa grid. Kaya nasunog ang area dito dahil sa lakas ng kuryente nang magkaroon ng anomalies. Wala rin ako nakita sa loob na safety device like fuse or fuse resistor para sana yun ang sasabog pag may overcurrent at maiiwasan ang sunog. Kung unstable voltage ang dahilan sa dalawang incident na ito na nasira yung dalawang ATS, wala naman akong napansin na kakaiba sa voltahe mula sa aming power company. Secondly, bago ang ATS, ay nilagyan ko to ng smart breaker. So, ang connection ng power company ay dadaan muna dito sa smart breaker bago ang ating ATS. And this smart breaker na mula rin sa Taxnel ay merong overcurrent and overvoltage protection. So, kung merong anomalya sa kuryente, ang unang bibitaw ay itong ating smart breaker. Nag-suggest din si Amit Gao ng Tizen ng bago nilang models ng kanilang ATS na mas safe daw kasi meron na itong voltage protection at hindi na gumagamit ng relay. So ito na, dumating na ang ating bagong automatic transfer switch still from Taxnel as suggested by the customer support. May kunting pagbabago kasi makita nyo, meron na siyang user manual at meron ditong mga instructions, pati na diagrams dito. Then, mababasa dito na pwede gamitan ito ng inverter doon mismo sa kanyang main supply or default. And dito sa baba ang grid. So, dati, ang dito sa main or sa default ay grid lang ito. Pwede na inverter, nakalagay inverter from solar power. Then, huwag kayong tumanggap kung hindi nakabalot ng plastic tulad nito para sigurado kayong maganda. Okay? So, kikilatagisin natin itong maigi. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! This is non-smart at mas mura lang ng kunti kaysa smart Wi-Fi ATS model. I bought this at 1,600 pesos. Ang binili ko ay 125 amperes 2-pole. Ito na yung pinakamataas na ampere ratings nito. The other variants ay 63 and 100 amperes. There's only one color of this model. Ito lang black, unlike nung una kong dalawang units na white. Then it has the same size, siguro pareho lang ng timbang. Then ang porma niya pareho talaga sa likuran, ganun din, pwede pang din rail, 35mm dito. Basically, aside sa color, ang pagkakaiba nito ay meron ng cover dito sa kanya mga terminals, so it prevents accidental shorts. Okay? Ito na, meron na siyang cover dito. Then doon naman sa side sa load, meron na rin cover dito. Unlike before na walang cover dito, ito may cover na at saka nakaseparate na talaga yung mga terminals niya dito.
Dito naman sa priority, meron ding cover dito. Pareho lang ang kanyang communication terminal ito, yung bus terminals ito. Mapapansin dito na tatlo na ang kanyang pilot lights. Itong red ay para sa priority A. Ito naman green ay para dito sa reserve B. At itong ilaw dito sa baba, bago to, pangatlong light, ay para to sa load. So, iilaw siguro to pag may load natin. Tingnan natin kung may output siguro ang load. Check natin. Bubuksan ko to para ma-prove natin yung sabi ng Tyson na this is an improved version. Yung una kong dalawang ATS ay nabuksan ko yun kasi nag-attend ako na i-repair yun. Yung latest, yung smart Wi-Fi ATS ay binuksan ko rin at ito yung video na yun. So ito na yung loob niya. Wala itong pagkakaiba doon sa non-smart Wi-Fi ATS. Ang dadagdag lang dito ay dalawang boards ito at saka ito siya. This is a power supply unit para dito sa controller module para sa kanyang Wi-Fi. Actually, naka-crumpled na yan eh. Sinaksak na nila yan eh. Wala siyang fix na pinaglalagyan. Tingnan mo. Oh, you see? Natanggal ko lang agad. Ito rin, matatanggal. So in other words, nagdagdag lang sila ng modules. Ang ginawa lang nila, hindi sila nag-redesign ng produkto. They just insert these modules here, yung power supply ng controller na merong Wi-Fi. Then this is itong power supply ay connected dito sa kanyang out para dito sa kanyang terminal, passive output niya, sa sensing niya. Then, ito naman, connected also dito sa sensing niya. So, ganoon lang ang ginawa nila, nagdagdag. Then, ang switch para sa Wi-Fi, nakasaksak dito. Ito siya. Mahirap siya tanggalin. Okay? Tingnan mo ha. Mahirap to tanggalin ang yung kanyang board para sa push button ng Wi-Fi because meron siyang nilagay dito na spacer. Buti na lang, yung spacer ay para to fill up the gap between the relay andito sa board ng switch para ano bang tawag niyan, basta spacer to siya. Then dinikit nila, merong sticker dito, so hindi mo matanggal ang switch module. Tatanggalin ko sana para hilahin ko tong main board dito sa ilalim kasi ang init niya ay dito, so nasa ilalim ng board ang shorted nito. Di ko makita kasi may screw ang board at nakatakip dito na sa ilalim nitong spacer dito sa switch ng Wi-Fi ang screw. Yung isang screw dito. Yung isang din dito. Hindi ko matanggal. By just mere looking, wala akong nakita na signs na may sira dito na side. Pero inamoy ko, medyo may kunti siyang amoy sunog. Then may black siya dito. Tingnan nyo. May sign of sunog dito, no black. So, ang sunog dito nasa mula sa ilalim or ang motor kaya. So, totally hindi na ito magamit. Kasi pag gagamitin mo, nagsusukuan siya nagsushorted mag-shut off yung power station. Ang sira dito ay yung side ng reserve dito. Kasi kahit hindi ako magsi-switch dito, basta nakasaksak lang ang power station dito, may kuryente na pumasok dito sa reserve side niya, magsi-short siya, iinit siya. So talagang may problema ang unit nito. Bago natin ito buksan, i-test muna natin. Hindi na ako mag-discuss about the connections here. Panoorin nyo lang yung una kong video about sa una kong ATS. In-explain ko doon lahat-lahat about the connection and purpose ng mga wirings dito sa ATS. Now, off pa lahat ang indicator light dito. I-on natin ang ating AC at ang ating priority, ang ating grid. Nag-on ang pilot light, nag-on na rin ang ating load, at saka nag-on ang load light dito. Kung tatanggalin ko ang load, hindi yan mag-off. Nag-off ang bulb at nag-on pa rin ang indicator light natin dito. Para lang sa load yan. Okay. Then, i-on ko ang ating reserve, which is from my power station.
umilaw ang green. Medyo maliwanag ang ilaw nitong green. Yung dalawa kong ATS, ang green niya, ang yung pilot light na green para sa reserve ay ang hina ng ilaw. Ito malakas siya. Okay? Now, i-test natin ang ATS function. I-off ko yung ating grid. Nag-transfer. Medyo kumurap ng konti ang ilaw, di ba? So nasa ano na tayo ngayon? Priority na, nasa reserve na tayo ngayon. On ko ba ulit ang ating grid? May delay. You see that? May delay siya. Okay, may delay ng konti. Susubukan natin ang manual. So andito yung switch sa manual. Naka-auto yan pag iba nasa baba. Pag i-manual natin, up yan switch. Ang nakita ko lang na problema, na-try ko to kasi kanina, ang liit na kanyang handle dito. Unlike nung previous na models ay malaki siya. So madaling hawakan. Ito ang liit oh. Tingnan nyo ha. I-transfer ko dito sa reserve sa power station. Hawakan mo talaga kasi ang liit eh. Oh. Okay. Ganoon siya. Ulit ko sa grid. Hirap hawakan, sa totoo lang. Ito na yung penultimate test natin para sa shifting speed ng ATS. Tulad ng dati, gumamit tayo ng router. Nagbi-blink ang LOS dito sa router, itong red. So naka-on na yan. Pag mag-reset ito, mag-off itong LOS dito, di ba? So try natin i-off ang ating grid at tingnan natin kung hindi ba mamamatay itong LOS. Off natin. Namamatay siya. So ang kanyang transfer speed ay hindi pareho nung unang dalawa na ATS na less than 10 seconds, mga 8 seconds lang yun. Ito, ang naka-register ito sa specs niya ay 50 microseconds or less than 50 milliseconds. Okay? But, nag-off siya. So, transfer natin ulit sa grid. Tingnan natin ang light. Kung hindi na siya magre-reset. From reserve to grid. Hindi siya nag-transfer. Nag-blink pa rin. Okay. Yung delay niya ay from grid to reserve. Okay? So grid again, back, transfer natin sa reserve. Tingnan natin ang ilaw dito. Nag-off siya. At saka nagre-reset ang router. Hindi pa nag-on ang LOS dito. Yun. Ilaw na. So may delay siya. Pero from reserve to grid or from reserve to priority, wala siyang delay. Tingnan nyo ha. LOS nag-on. I-on ko ang ating grid. Hindi siya na-off. May delay pa rin. So hindi siya ideal para sa setup natin na gusto natin na hindi mamamatay yung power natin. Kasi kung dito natin i-connect ang ating internet, ang mag-off ang ating internet, pareho dito, magre-reset siya. Ito, nabuksan ko na. Kung mapapansin nyo, may mga nagbago dito talaga sa kanyang circuit. Kung kumpara natin to sa luma na ETS, itong Smart ETS. Punong-puno itong Smart ETS dahil sa kanyang Wi-Fi na unit dito. Pero, kita mo, wala nang itong bulky na mechanical relay. Pinalitan siya nitong electronic relay, itong orange nito. Plus, meron siya ditong power board. Instead na ito, may individual na power board ang solenoid. Ito wala na dito ang power board, andito na. Kasali na dito. So, yun ang diferensya niya. Then, makita nyo, mapapansin dito, may kable siya. Yung sabi ng Tyson na mas matibay ito kaysa previous models remain to be seen.
what is clear for now, ang shifting speed nito mula sa kanyang priority or main power to reserve ay mabagal, may gap siya. Pero, ang shifting speed from reserve to main ay mabilis, walang gap as shown earlier. Kaya, you should use this where it is applicable. Hindi pwede dito ang UPS style na operation. I hope that is clear. Kung may tanong kayo, pakilagay dyan sa comment section. Kaya salamat tayo.